Bakit kaya binalaan ni Draymond Green si Paul George sa kanyang bagong team na 76ers? Ano kaya ito? Sa isang programa mga idol, nagpa-unlock ng panayam si Draymond Green sa isang reporter at meron siyang mensahe kay Paul George sa kanyang bagong team na 76ers na siya'y mag-ingat sa mga fans dyan. Ayon kay Draymond Green, kilala ang mga fans ng Philadelphia 76ers na walang ini-expect kundi yung magandang performance galing sa'yo, galing sa mga manlalaro. Kaya kung sakaling palamya-lamya ka at hindi maganda yung ibinibigay mo na performance para sa kanila, aba siguradong hindi kanila papalagpasin, mumurahin ka, kakansyawan ka, ibubu ka mismo ng mga fans nila. Yan mismo ang nangyari kay Tobias Harris at kay Ben Simmons na binubu mismo ng kanilang mga fans, ng kanilang sariling tagapagsuporta. Lang matalo nga ang 76ers sa koponan ng Memphis Grizzlies na walang Ja Morant and Desmond Bane, nakatanggap nga sila nito ng pangmumura, panglalait at pangbubu. Definitely maling-mali ang ginagawa nitong mga fans ng 76ers. Para mo na ring nilalait, binubu ang sarili mong anak sa kompetisyon bilang isang fan. At kung ikaw ay isang totoong fan, tatanggapin mo kung ano ang nangyayari at kung ano ang ginagawang performance ng iyong manlalaro. Well, hindi naman maiwasan na siguradong mafo-frustrate din yung mga fans, pero syempre, yan ang dapat nating tandaan. Ang Golden State Warriors nagpakita sila ng interest kay Paul George, subalit nabigo sila kung pag-uusapan lang din naman yung fan base. Aba, ibang-iba ang dinadala, ang inihahatid na suporta ng mga fans ng Golden State Warriors kumpara sa mga fans ng 76ers. Sa Golden State, kahit na pangit yung laro mo o yung performance mo, hindi ka man kumamada ng mataas na numero, aba, ikaw pa rin hoy, pinapalakpakan. Halimbawa, si Klay Thompson laban sa Kings mga idol, wala siyang pinuntos pero wala siyang natanggap na panglalait. Mahal pa rin siya ng Golden State Warriors. So far, yan lang ang tanging babala ni Draymond Green kay Paul George, na dapat siyang mag-ingat at dapat niyang ibigay yung kanyang 100% kakayahan para sa kanila, dahil kung sakaling siya'y mabibigo, nako, siguradong siya'y ibubo ng mga ito. Samantala, pinalitan na ni Jamal Murray si Tobias Harris sa highest paid player sa NBA na walang all-star selection. Si Harris ang palaging number 1 dyan. Subalit sa panibagong extension ni Jamal Murray sa Denver Nuggets, ito'y naungusan na. Si Tobias Harris mayroong $303 million, samantalang si Jamal Murray ay mayroong $380 million na. Grabe, kahit na magaling itong si Jamal Murray, wala pa rin siyang all-star selection. Magaling naman siya, pero ang problema nga lang ay mahigpit. Dikitan ang labanan sa gwardya sa all-star selection sa Western Conference. May Stephen Curry, De'Aaron Fox, Anthony Edwards, Devin Booker, Kyrie Irving, James Harden. Yan ho ang kanyang makakabangga sa all-star selection sa mga gwardya. Diyan pa lang ay mahihirapan na siya. At idagdag mo pa yung butuhan galing sa media. Kung tutuusin, sila naman talaga yung nagdidikta, yung mga media, kung sino yung kanilang ilalagay dyan. Pero gayon pa man, kahit na wala siyang all-star selection, diba, malaki pa rin yung kanyang kinikita sa NBA. Siyempre, ibang usapan naman kung ikaw ay mapipili dahil meron kang bonus na matatanggap sa iyong kuponan. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball, and as always, thank you for watching.